What's up, guys? It's me, Catherine, your little adventurer slash camper. So today I plan to come outside our home, and then I want you to imagine that I am camping on another place and hear the key that I'm going to share to you kung ano yung place na pupuntahan natin at ano yung ma-expect doon. Sa place na pupuntahan natin, medyo masukal, maganda yun doon. Maraming mga wildflowers, wild animals na makikita doon. So, my tip for you is 3. First, don't litter. Huwag kayong magtapon kahit saan. Second, respect the wildlife na makikita natin. Third is do not leave trace. It means kung ano yung dinala natin, dadalihin natin siya pauwi. So, are you with me? If yes, let's go. Ito na guys, nandito na yung lahat ng mga gamit na kakailanganin natin for our camping. So, ang gagawin na lang natin, ipapasok natin siya sa bag ko and then i-ready natin yung iba na bibitbitin natin. So, meron tayo dito clothes, mga damit ko, para pag if ever na mabasa or kailangan ko magbihis, meron akong damit. This is good for 1 day only, so. And I have here the blanket. This is for my sleeping essentials, para makatulog kayo ng maayos doon. So, I don't really need na magdala ng pillow dahil hindi naman akong arte, sanay na ako pumunta. Sanay na ako na walang puno. And one of the important here are the cooking essentials. We have here the canned goods, the rice, and my utensils. So, for the rice, pagdating doon, makakainin ako. And so that's same as the canned goods. And additionally, sa cooking essentials, we have here yung pangluto natin, which is we call caldero. Ito tayo mangluluto. And next is our first aid kit. If ever na masugatan tayo doon, then magagamot natin yun. And if may problema sa tubig, then I have the solution. Meron akong tubig for my drinking and para sa rice. And I also have the tent, the most important thing here. So, para matulugan tayo. And before tayo pupunta sa camp natin, kailangan muna natin, of course, na maglagay ng sunscreen to protect our skin against the light. Guys, on the way na tayo kung saan yung camp area na napili natin. And one of my tips to you is kailangan natin maging tahimik at maingat sa paglakad natin. And kailangan natin aware tayo sa mga tinatapakan natin para hindi natin ma-disturb yung mga nandito, yung mga wildlife dito. And first things first, ay kailangan natin maging respeto dito and kailangan natin dito tayo para we should respect the wildlife. Hayaan natin sila. And kung curious kayo, so tingnan nyo lang, huwag natin hawakan. Baka ma-danger sila or mahaharm natin sila. Guys, may nakita ako, sobrang ganda niya. As in. Pero, kailangan natin siyang hayaan. I will let you saw it para may akong clue, pero hahayaan din sila. Ang gaganda nila, guys. Important thing here, kung may makita man tayo or ano, kailangan lang natin talaga silang tingnan, hayaan lang talaga natin sila. So, bale, kung ano yung nakita natin dito, yun lang yun. Iiwan natin yun dito. At hindi natin yung pagmamayari sa kalikasan yun. So, let's go. Tip ko naman guys, if ever na hindi nyo na kaya, if nag-breathing na kayo ng malalim masyado, and yung heart rate nyo grabe na, pwede kayo mag-stop. Like, yung ginawa ko dito, nag-stop ako kasi dahil din sa mga mabigat na nadala ko, so, grabe yung pagod. Mag-stop muna tayo, and then if ever na, i-check natin yung heart rate natin ngayon, pag normal na, go tayo na, bawal susuko. Meron tayong wildlife na spot guys, color puti siya, so kailangan natin siya i-take ng video because we should respect the wildlife na, diba? Maraming wildlife dito guys. Kailangan natin maging tahimik. So, yung breathing ko ay naging okay na. So, let's continue. Nakita ko na yung spot kung saan tayo maglalatag. So, ito yung spot kung saan tayo maglalatag. So, sasamahan niyo ako kung paano natin aayusin yung tent. Let's go. In this part, inilabas na natin yung cover ng tent upang mailatag na sa lupa. Nakikita nyo naman na nalatag na, ang next natin na gagawin ay yung stick na naman. Bale, idudugtong natin siya, and next, ipapasok na natin siya sa tent. Natapos na natin itugtong yung mga sticks at ngayon, ready na siyang ipasok sa cover ng tent. Dito po sa
Dito na part, inilak na natin yung sticks and yung sa tent upang tatayo na ito. I'm done with the tent! Tapos na tayong ipatayo yung tent natin. So, bale, ngayon, ang gagawin na lang natin is maghahanap tayo ng kahoy para sa gagawin natin na pagluluto mamaya. So, ngayon, dadalhin natin itong cutter if ever na need natin ng puputulin. And, of course, dadalhin natin yung extra phone natin for the document and para mayroon din tayong memories dito sa camp na ginawa natin. And, expect nyo na lang na dito is marami tayong mga wildlife na makikita, na ma-encounter tayo. And then, of course, marami din tayong lessons na ma-learn dito. So, samahan niyo kayo. Ay, sa pagpupulot natin ng ating kahoy po ay unexpected na susugatan. At alam natin na sa lahat ng pangyayari o sa lahat ng bagay, meron talaga tayo mga unexpected things na nangyayari. So, bale, nasugatan ako konti lang. So, ang gawin natin, meron naman tayo dala na first aid kit na lang yung gagawin natin. So, and palinisin ko na siya bago ko siya dinala dito. So, ang kailangan talaga natin gawin if ever na meron ganun na sitwasyon, kailangan natin maging kalmado para lahat magagawa natin and hindi tayo panic. So, lahat, procedure. So, yun lang guys. We have a problem, but don't worry, I have a solution for that. Umambon po siya, so kailangan natin humanap ng indoor or yung may masisilungan tayo para hindi tayo mabasa kayong gabi. This part, nagre-ready na tayo upang magpaapoy para tayo ay may ilaw at makaluto na. Maglagay tayo ng insect repellent to protect our skin against the insects. So, nandito pa rin tayo sa labas at grabe, napakatahimik ng lugar. Except na lang sa mga maliliit na insekto na maiingay. So, of course, normal lang yan siya dahil dito tayo sa wild. Or nasa labas tayo. Ang dilim, as in, thank you na lang dahil may konti tayong ilaw dito guys. So, ngayon guys, nandito na tayo sa loob ng tent and ready na tayo matulog dahil nakalagay natin ng insect repellent and nandito na rin yung blanket na gidala natin kanina. So, bago ako matulog, I just want to share my experience and my realization and of course, my journey here. So, bale, camping is not easy. It is so hard because maraming struggles, merong mga obstacles o pagsubok na mararanasan natin. And dahil bago tayo sa place na pupuntahan natin ng stayan. And of course, hindi din siya easy dahil isa ka lang and siguro babae pa din ako, so may takot din ako. So, I just believe in God that will protect me here and guide me sa camping na ito. So, dito, kahit mahirap, masaya siya dahil marami akong new experience na experience of course, and then marami akong lessons na nagawa. This camping makes me stronger na kahit ako lang mag-isa, kaya ko malalampasan yung mga problema, kaya ko masolusyonan na walang tulong. Basta meron akong trust sa sarili ko. Kailangan ko lang ng tiwala sa sarili ko at itatak sa isip ko na kailangan ko talagang gawin ito para mabubuhay ako. So, bale dito ay malayo tayo sa, ang maganda lang dito sa camping na ito ay malayo tayo sa ibang tao, malayo tayo sa problema, and nagiging iniisip mo na talaga yung sarili mo, hindi mo na iniisip yung ibang tao. So, ang lessons na learn ko ngayong araw, hindi bale na
merong pagsubok ay kailangan na nating mag-give up sa life. Well, kailangan na natin na isipin na lahat ng pagsubok ay may solusyon. Halimbawa na lang yung umulan, humanap tayo ng solusyon. Humanap tayo ng area na kung saan tayo ay tayo ay makapagsilong or tayo ay makapaglipat. And of course, kailangan lang talaga natin na i-check na kung safe ba or yung ginagawa natin is may dulot ba yung masama sa kalikasan o sa ating sarili. Kailangan natin isaalang-alang lahat ng mga bagay-bagay. So, bali dito, nagiging overthinker ka. Pero sa tamang way naman. Good morning, sunshine! So, today, mag-e-empake na tayo dahil uwi na tayo. So, ang last natin na kailangan gawin is leave no trace. It means lahat ng gamit, lahat ng ginamit natin dito ay kailangan natin dalahin pa uwi or i-fix natin siya para wala tayong trace na maiiwan. So, samahan niyo ako. So, ang first natin na gagawin, kunin natin yung gamit natin sa loob. Aalisin natin ito. Ito yung nilock natin kahapon. So, ang next na gagawin, aalisin natin yung mga sticks. Okay? Okay guys, naalis ko na yung mga sticks and now, kailangan lang natin siya pag puputol-putulin like ganito.